Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today, meron na naman tayong bagong super power bank dito. Ayan, nakakulong pa nga. Ang ganda ng packaging na nyo, mukhang container van. Mukha siyang container van. Ayan ang astig. So, super power bank. Pero bago yun, mga ka-DIY, meron muna akong announcement sa inyo. So, napaka-generous po ni Auto Project Philippines kasi in-sponsoran niya po yung video na to at magpapag-giveaway po tayo ng 60,000 mAh power bank ito. Dito nagsimula ang lahat sa ating Thunder Block. O ayan, yung Thunder Block na 60,000 mAh kung naalala nyo pa. Mamigmigay po tayo nito sa ating video mga ka-DIY. So, abangan nyo lang po kung paano mamaya i-announce po natin yung mechanics. So maraming salamat kay Thunderbox sa maagang pamasko sa ating mga ka-DIY, o di ba? Ang ganda nito. Kung naalala nyo pa, legit na legit to, binuksan pa nga natin to eh. Pero hindi to yung bibigay ko sa inyo, brand new syempre mga ka-DIY. Abangan nyo mamaya kung paano. Pero ngayon, buksan muna natin itong panibagong super power bank galing sa Auto Project Philippines. So ayan. Ayan yung mismong packaging niya. Meta Bunny. The future of life. Ayun pa yung mga nakalagay nung astig. So, paano ba ito buksan? Ayun. So, parang container van. Diba, binubuksan yun sa harap. So, try natin. Wow. Ang astig. May paganon pa. Tapos, bubuksan natin yung container. Ano ba yung nakadikit? Hindi. Ito. Ayun. Tapos, pag nabuksan, ano to? May hilahan pa. Ayan, lalabas na yung packaging natin. Ang astig Ngayon lang tayo nakapagbukas ng ganito ka-cool at ka-astig na power station mga ka-DIY. So ayan, so natanggal na natin yung box. Diyan ka muna sa tabi. Protected na protected siya. Makapal yung kanyang foam. Ayun. So ito yung kanyang, ano ba to? Manual lang. Tapos ano ba yung mga ports? Yan. Ayan, nakita nyo na rin. Ano nga ba to? Ito nga pala si Thunderbox version 2.0. Kasi dati may ni-review na tayo sa version 2. Sa version 1 yon. Yung dating Thunderbox natin. Ngayon, ito yung version 2 na napaka-astig at flagship. Ano to? Oy, handle. O yun, Ito yung handle niya na may ilaw. Astig, Dito natin to ilalagay. Saan ba to? Ayan. Yan, ilabas na nga natin sa box para makita nyo ang napaka-astig na version 2.0 Thunderbox. Ang astig, Ang astig ng design niya, mga ka-DIY, no? Aluminum pa to, bakal. So, kahit iba mo to, mga ka-DIY, buhay na buhay pa. Thunderbox version 2 Meta Bunny. So, astig. Ano pang kasama niya sa packaging? Ito, meron siyang power brick or charger niya na 60 watts mga ka-DIY. So, ito ay 12 volts 5 amps. 12 volts 5 amps. Ayan. Sige, subukan natin mamaya. Pero tingin ko pwede tayong gumamit ng mas mataas na voltage tsaka mas mataas na wattage. Pero i-check natin kung ilan yung maximum mga ka-DIY. So, ayan yung charger niya nakasama. At ayun lang. Plus ito, ayun, ano to? Box lang pala. Tapos ito ay user guide. Ayan, sige, mamaya i-check natin yan. Yun lang naman yung kasama niya sa packaging. Simple at napaka ganda nung unboxing experience natin kasi may mas special packaging pa siya. So, ayan. May rubber fit naman siya dito. Tapos yung kanyang specification ay nandito rin sa ilalim. So ito nga pala ay 288 watt-hour. Yun yung battery capacity dito. 18 Ah, 16 volts. So ang gamit nga pala nito is lithium iron phosphate. So sa ganitong packaging tsaka ganitong battery size, bihira ka makahanap ng power station na gumagamit ng lithium iron phosphate. So napaka-astig talaga ni Thunderbox version 2.0 kasi naka lithium iron phosphate na siya. Mas safe kasi yun kesa sa lithium ion mga ka-DIY. Yung version 1 naka lithium ion pa yun
At least upgraded na to. Yung lithium iron phosphate pa nga pala, hanggang 3,000 cycles. So almost 8 to 10 years magagamit mo to, yung battery nito mga ka-DIY. Hindi siya basta-basta madidegrade. Ang astig hawakan, no? Ang cool. So ayan, tingnan pa natin ano pa yung mga nasa specification niya. Ito nga pala ay merong 220 volts AC, 400 watts. Tapos yung surge nun or yung peak is 800 watts mga ka-DIY. So ito, yan, may output yan na maximum 400 watts at surge na 800 watts. Touchscreen yung ano, no? Touch yung ilaw, astig. So ayan, napipindot ko accidentally. So ayan, ano pa bang makikita natin dito? Aba, meron pa tong power delivery, DC input, output, 120 watts. DC input, output, input. Okay. So, ang ating charging mga ka-DIY dito, ito yung ating input. Ayan, nakalagay input, 120 watts, pwede sa kanya, maximum. Tapos, meron din tayong power delivery dito na 100 watts. Tapos meron din tayong DC output dito na 120 watts output. So based yun dito sa specification na nakasulat sa likod. DC port input, so 120 watts max. DC port output, 120 watts max. Tapos ayan, meron nga tayong USB output, power delivery 100 watts. At meron din tayong quick charge na 18 watts at saka yung 10 watts na USB. So, ayan, meron tayong 100 watts power delivery. So, pwedeng-pwede na to sa laptop, direkta, mga ka-DIY, 100 watts. Input-output na nga pala yan. So, pwede siyang i-charge dito at pwede rin siya mag-output dito. Ito, 18 watts quick charge para sa mga quick charge nyo na cellphone. At saka ito, 10 watts mga ka-DIY. So, ayun lang naman yung makikita sa harap nito, yung mga ports niya. At saka sa likod ay yung kanyang vent or exhaust fan. Dahil nandyan yung inverter mga ka-DIY. Medyo mabigat siya, sturdy talaga. So try natin i-on mga ka-DIY. Ipatong ko muna. Power on natin. Uy, astig, may pailaw pang ganun. Ayun. So ayan, nakikita nyo ba? Medyo tanggalin natin tong plastic. Yun. Oh no! Pinaka-satisfying na gawin sa buhay ang magtanggal ng plastic. So ayan, hindi ko alam kung nakikita nyo mabuti sa camera. Pero meron tayo ditong 94%. Yan yung state of charge ng ating battery. May nakikita ka dyang W or yung watts. Diyan natin makikita yung input-output na pumapasok na power. Tapos ayan yung nakikita nyong gumagalaw-galaw na yan. Nagcha-charge yung ating ilaw. Ito yan, charging siya. Kasi 'di ba detachable siya, meron kasi siyang built-in na battery. Pag sinalpak mo siya, nagcha-charge siya mga ka-DIY. Ayun, no. Try natin tanggalin. Ayun, may pinipindot pala para mas matanggal mo siya, madali. So ayan, ito yung pindutan, may dalawang pindutan dito para ma-slide mo lang siya. Ayun. Tapos ayun, may built-in siya na battery. Tapos dito yung on-off niya. So, pag tinanggal natin siya, wala nang magcha-charge dito sa taas mga ka-DIY. Sensya na, nagre-reflect tayo. So, ayan, wala na. Ikabit ulit natin. Astig, ah. Yan. Ang astig ng design niya talaga mga ka-DIY. Tapos, aluminum pa o bakal. Ayan. Para siyang nothing phone, no? Yung design niya futuristic. Ayan, astig. Siya nga pala mabibili nito sa Shopee sa halagang 8,799. Yung link ay nasa video description. So napakasulit na nito dahil sa napakagandang design tsaka solid build talaga. So 'di ba, tinuturuan ko naman kayo paano gumawa ng mga DIY. Iba rin talaga yung quality ng mga ganitong power station na nabibili nyo na gawa ng mga ka-DIY. So, syempre, yung binabayad mo dito, mas mahal ng konti compared sa DIY. Pero syempre, iba rin naman kasi yung quality niya talaga. Hindi siya yung mukhang mumurahin lang mga ka-DIY. So, 94%.
So, testingin natin yung mga output natin mga ka-DIY. 400 watts, surge is 800 watts, 120 watts charging input. Ay, may grills pala to. So, pwedeng pumasok yung hangin dyan mga ka-DIY kasi butas-butas siya. Ang astig. Kakaiba talaga yung design niya. Ang astig. Hindi siya yung normal na power station kagaya ni yung mga available sa market. Tapos yung output. Yun nga lang, isa lang yung DC output natin dito. Pero okay lang yan. May mga nabibili naman na splitter. Pwede mong paramihin yung output niyan. Halimbawa, magkakabit ka ng DC fan tsaka mga router. Tapos ayan, yung sa ating USB. Tapos para i-on pala yung AC, ito may nakalagay AC. So pindutin natin yung AC. Ayun, umilaw, nagkaroon ng AC sa ating screen. Yung DC naman, ayun, umilaw ulit, umi-slide. May mga pa light effects pa yung ating power station mga ka-DIY, ang astig. Tas ayun, naka-DC output. So kapag patay siya, ayan, isang pindot buhay. Tapos yung light effects niya lalabas. Pwede mong i-long press, mamamatay yung ilaw, yung ilaw na to tsaka yung number 2, pero buhay pa rin siya. Pero kung gusto mong patayin talaga yung power station totally, 3 pindot mga ka-DIY. O ayun. Kaya may 3 tuldok dito. So patay na siya. Astig. Napaka-astig. Ngayon, testingin naman natin yung mga output. So ayun, testingin natin mga ka-DIY. Siya nga pala, paano kayo mananalo ng ating auto project na 60,000 mAh power bank? Simple lang. Siyempre, i-like nyo yung video na to, share, and then i-comment nyo lang mga ka-DIY. Happy Halloween. And then, yun lang. Tapos magra-random comment picker tayo para sa mananalo ng ating 60,000 mAh power bank. Ayun o, Happy Halloween. Yan po yung pinapanood ng anak ko. Spooky. So, testingin natin sa laptop. Power delivery agad kasi unang-una mong paggagamitan talaga nito lalo kapag work from home ka and then work from home ka sa Bohol o kaya sa Cebu pero taga Manila ka, kailangan may ganito ka mga ka-DIY. Ayun o, astig talaga, may pailaw-ilaw pa o. Ayun, 94%. Power delivery cable kasi wala namang power delivery yung laptop na to, lumang ThinkPad to. So tanggalin natin, skip natin yan para makita nyo yung battery. So ayun yung battery, i-zoom ko na lang. Then isasaksak natin yung power delivery, 20 volts, 5 amps, kayang-kaya niya yung 100 watts. So kayang-kaya niya tong laptop na to, 40 watts lang naman to eh. So, ayun, meron agad lumalabas dito na 12 watts. Kasi may charge naman yung battery nito. Ayun, charging na siya. Nakikita nyo ba? So, charging na siya mga ka-DIY. Ayan o. Charging, 75% plug-in. So, astig talaga ng power delivery. Working siya, 12 watts. Mag-play tayo ng video. Yan. Kasi pag mas marami kang, ayan, si Solar Mining. Kung kilala niyo yan. Pinapanood ko rin siya. So, ayan. Kapag ginagamit natin yung laptop, ayan. So, tumataas yung konsumo ng ating laptop. Kasi ginagamit mo siya at the same time nag-charge. Ayan, 34 watts. Kayang-kaya ng ating power delivery yan. Kasi hanggang 100 watts yan. 20 volts, 5 amps. So, ngayon, 20 volts yung lumalabas dyan. Kasi 20 volts tong laptop na to eh. Kailangan ng usually yung mga laptop, mga ka-DIY is 20 volts. So, ayun. Pasadong-pasado agad yung ating power delivery kasi pwede ko siyang gamitin sa laptop. Unang-una yan, sa laptop. And then, saan ko pa to pwedeng testingin, mga ka-DIY? Ayun, no? Nawala yung charging kasi tinanggal ko na siya. Ngayon, subukan natin yung USB output tsaka yung DC output. Yun nga pala, mga ka-DIY, etong DC port natin dito, 5.5 by 2.1. So, papasok yung mga normal na connector dyan, yung mga ganito. Tsaka itong charger. Yung mga Toshiba charger, 5.5 by 2.1 din yon. Kaso yung DC output nito, ano to, 5.5 by 2.5. So, mas malaki yung nasa loob. Hindi kakasya basta-basta. So, kapag hahanapan mo to ng connector, etong ginagamit ko sa UPS, hindi kasya eh. So, hindi ko siya matesting. Pero ito, ano to, 5.5, 2.1. Yun lang. Ano to, maghanap lang kayo ng
tama na connector. Kasi ito, 5.5, 2.1 din to eh. Ayun, hindi rin pumapasok. So, yun. I-double check nyo yun sa inyong device. Baka mamaya yung connector na isasaksak nyo dito, kagaya nga nung para sa router ito, kaso hindi ko masubukan kasi nga, wala akong connector na male na 2.5 eh. Wala kasi akong male na 2.5. 5.5 by 2.5. So, hindi natin masubukan. Yun lang ha, tandaan nyo mga ka-DIY. Malaki kasi yung ginamit niya eh. So, hindi ko alam bakit hindi nyo na lang sana pinarehas. Pero okay lang naman yun. Ito nga palang number 2 na to, indicator din pala yan ng charge ha. So, kapag nasa 70%, nababawasan yung liwanag niyan hanggang bumaba. Tapos, pag mag-charge, puno siya. So, hindi mo kailangan makita tong 94%. Pag nakikita mong buo yung number 2, fully charged yan mga ka-DIY. So, yung USB muna, testingin natin. Basta pinower on mo siya, buhay na kagad itong mga USB mga ka-DIY. So, testingin natin kung mag-charge ang ating cellphone. Ayun, charging naman. Quick charge. Ayun o, naka-indicate quick charge. Kasi yan yung 18 watts natin na charging port. 18 watts na charging port. At ayun, meron nga tayong 14 watts charging. So, maximum niyan, mag-18 watts yan, lalo kapag lobat na lobat yung cellphone nyo. So, ang galing, no? Nakikita natin yung input-output. Yan. Ito namang sa ano, normal lang na 10 watts charging. So, ayan. Walang nakalagay na quick charge kasi normal charging lang yan. 10 watts. So, 9 watts to 10 watts. Yung kabila. So, ayun, charging din. Working naman lahat mga ka-DIY. So, depende yan. Basta maximum niyan is 10 watts. Depende sa state of charge ng cellphone nyo. So, ayun, working naman lahat ng USB. So, napaka-astig. Napaka-astig ng ating super. Kaya pala super power bank yung nakalagay sa box nito. Super na super nga siya. Ang astig. Hindi naman sa pag-ano mga ka-DIY ah. Ito nga pala yung DIY natin na generator. Para makita nyo yung comparison. So, ayan. Ito yung ating DIY. So, mas malaki pa yung DIY natin. Yung capacity nila halos magkalapit lang. Pero iba talaga kapag yung mga ganito. Iba yung build. Kasi ito aluminum. Hindi mo naman madi-DIY yung aluminum eh. Siyempre, ang magagamit mo plastic. Kaya kung may budget ka naman, dito ka na maka-DIY. Pero kung medyo wala kang budget, pwede ka naman mag-DIY. Pero kapag heavy duty ang gusto mo at pang matagalan, ayan, andyan si Auto Project Philippines para sa atin. Kasi syempre, hindi namang iyan lang yung ipopromote ko sa inyo, DIY channel tayo. Kaya may nag-comment pa nga, kinain na daw ako ng sistema. Hindi naman po, open-minded lang tayo mga ka-DIY. Networking. Ayan. So, ang ganda. Ano na ite-testing natin? Yung ating AC output. So, commercial lang yon. Kaya hindi ko kayo pinipilit na bilhin to ha. Option nyo yan. May option kang mag-DIY o kaya bumili ng pre-build na kagaya nito mga ka-DIY. So, i-on natin yung AC. Check natin kung pure sine wave. Yun nga pala, hindi ko nabanggit, no? Pure sine wave pa yan, ha? Pure sine wave na 400 watts. Siyempre, andito si ating mask tool. It's a must to have this tool. Mask tool nga, eh. Naku, kumikindat-kindat na. Lowbat na. Ayun, no? Kumikindat-kindat na siya. So, ayan. Andito na si mask tool. Napalitan ko na yung battery, mga ka-DIY. Testingin na natin kung pure sine wave siya. Ayan, pure na pure. Ang ganda ng sine wave niya. So, ito ay 60 Hz. So, ayan, para sa Pilipinas yan, 60 Hz, mga ka-DIY. 220 volts AC. So, ayos na ayos. Legit na legit yung kanyang pure sine wave inverter. I-overload test kagad natin. So, yung toaster natin na 600 watts to eh. Kaya niya kaya? 400 watts lang to eh. Tingin natin. Ibaba lang natin. Pwede pa ba ito i-adjust? Oh! Oy! Nakita niyo ba? Yun, nagbi-blink yung ating AC.
So, na-overload yan mga ka-DIY. Ayos, meron siyang safety feature, pinatay niya. So, para i-reset yun, siguro malamang kailangan nating patayin. Yon, tapos buhayin natin ulit. Ayan. Tapos buhayin natin yung AC. Subukan natin ulit kung mag-output pa siya. Ay, DC pala yun. Ito pala AC. Testing. Ayun, no? Yon. So, ayos pa naman siya. Tinesting lang natin i-overload. So, pag nag-overload ka, kasi nga 400 watts lang siya, ginamit natin siya halos 570 plus yung nakita ko eh. So, magbiblink yung AC, wag nating sirain. Ipatayin natin. So, astig kasi meron siyang safety features. At least, di ba, i-reset mo lang. Meron ka na ulit AC. So, hindi natin matetesting sa ating toaster. At least na-testing natin na meron siyang safety feature mga ka-DIY. So, i-on ulit natin yung AC. Try natin maglagay ng less than 400 watts na load mga ka-DIY. Itong smart charger ko yung testingin natin. 100 watts to eh. Saksak natin yung battery. Ayan. So, ilan yung lalabas? Ayan, unti-unting tumataas yan kasi ganun yung charger na yan eh. Nag-start yan mababa pataas hanggang maximum niya na 10 amps. 10 amps. So, ayun, magwa 100 watts na. Yun. So, kayang-kaya. Kayang-kaya padagdagan mga ka-DIY kasi 100 watts pa lang. Meron ka pang 300 watts. So, kung meron kang 288 watt hours, tapos meron kang laptop na 30 watts mga ka-DIY, 9.6 hours mo siya magagamit. Kung halimbawa naman kagaya dito, nagcha-charge ako ng battery, divide natin ng 100 watts. So, 3 oras ako makakapag-charge ng battery at 100 watts. Kung meron ka namang 288 divided by, ilang watts ba yung, sabihin natin 40 watts yung inyong TV, so magagamit mo siya 7.2 hours. Pero yun nga, in case of emergency, 288 watt hours divided by, halimbawa, meron kang ilaw, 5 watts or 10 watts, DC fan para mas tipid, so 30 sa 15 watts, 25 watts, at saka iba pang load, siguro router, iba pang ilaw. Halimbawa, nasa 50 watts. So, kung brownout man, biglaan, meron kang 50 watts na load, laptop, ilaw, DC fan, router. So, halimbawa, nag-total yun ng 50 watts, magagamit mo na to na backup for almost 5 to 6 hours, mga ka-DIY. So, ganyan yung mag-compute ha. So, kung halimbawa, titipirin mo naman, 288 divided by 20 watts lang. Halimbawa, ilaw lang tsaka router or DC fan. So, meron kang 14 hours na backup. O, diba? Ganun lang mag-compute kung gano'n mo siya katagal magagamit. So, ayun. Astig ng ating Thunderbox version 2.0. Ngayon, subukan naman natin yung ating charging. Baka magtanong kayo, magagamit ba to habang nag-charge? Subukan natin ngayon. Gamit itong 60 watts charger. So, 60 watts to. Pero maximum niyan, 120 ha. So, pwede yung mga 100 watts na solar panel. 150 maximum. Hindi naman kasi mag-output talaga yun ng 150 eh. Basta, huwag kayong lalagpas sa 24 volts. So, ayan, nakasaksak na yung charger. Try natin kung gagana pa siya habang nagcha-charge. Ayun no. May indicator siya ng charging, nagbi-blink yung 92%. So, charging na siya mga ka-DIY, pero at the same time, nag-output pa rin yung ating charger. So, pwede siyang gamitin habang nagcha-charge. Pero, ini-step down niyo yung output natin mga ka-DIY or hindi? Hindi.
Ito yung ating charging input watts. Nakita nyo? Bumaba eh. Kasi yung sa ating, kapag tinitingnan ko to, 10 amps pa rin eh. Ibig sabihin 100 watts pa rin yung kinakain nito. So ito yung ating charging input. 48 watts mga ka-DIY. 48 lang, 60 watts yung ating charger. Okay lang kasi nga, halos fully charged nga to eh. 10% lang yung kulang oh. Kaya hindi talaga yan tataas ng 60 watts. So, astig, no, nakita natin yung charging input. Yun nga lang, hindi siya nagpapalit ng wattage, no, kasi hindi niya ipinapakita yung ating output, which is yung 10 watts, ay, yung 100 watts. Ay, no, 100 watts to eh, ay, no, 10 amps kasi to eh. So, ang lalabas sa ating indicator sa ating screen ay charging watts. So, dyan mo na isasaksak yung solar panel, mga ka-DIY ha, 100 to 150, 100 siguro okay na yon. And then, pwede rin to isaksak sa cigarette, sa sasakyan mga ka-DIY. Gagamit ka lang ng ganito. Ito, kung gusto nyo siyang i-charge gamit yung sasakyan, ito, doon mo to isasaksak sa cigarette plug. Tapos ito, sa kanyang input. So, tanggalin natin. Oops, sorry. So, isasaksak mo lang to dyan. Ayan, oh. And then, mag-charge na siya. Ito, isasaksak mo na sa sasakyan. So, 3-way. Ay, 4-way nga actually. Ito kasi, wall adapter, cigarette ng sasakyan, at saka solar panel. Pero at the same time, pwede mo rin siyang i-charge using yung power delivery. So, ayun. Lahat gumagana mga ka-DIY. Kung interested kayong bilhin to, available siya sa Shopee at Lazada. Link ilalagay ko sa video description. Ang presyo nito mga ka-DIY, 8,799. Malapit na yung November 11, abangan nyo yung 11/11, baka maka-discount kayo mga ka-DIY. At ayun lang, muli, kung interested kayong manalo ng ating 60,000 mAh power bank, so join lang po kayo, comment lang, yung sinabi kong i-comment nyo, and then ira-random comment picker natin mga ka-DIY. So muli, Auto Project Philippines, maraming salamat po sa pagpapadala ng ating bagong super power bank. So, bagong power station para sa inyo mga ka-DIY.